Bayan, ito ang inyong Junjun at pasensya na kayo, na busy sa trabaho eh. Hindi masyadong nakapag-post pero kamusta naman? Kamusta naman kayo dyan sa Pilipinas, ano? At medyo nitong mga huling araw nanonood lang ako ng mga balita. Hindi ako nakapag-post. Pero alam ko naman na yung pa rin naman ang issue kay VP Inday Sara. So ngayon naman ang mga naging issue ay sa PhilHealth. So yun ang medyo madugo ngayon. So pakinggan natin itong balita na kay Ted Filon at mag-react tayo. At medyo nung mga napanood kong mga balita at mga talakayan sa Senado, medyo nakakabahala. Nakakabahala po yung desisyon nila na wag i-subsidize ng government na ang PhilHealth kasi meron pang sobrang pondo. So pakinggan natin mga kabayan, tapos mag-react tayo. Junjun is in! Atin pong itago si nanay sa pangalang Nanay Elsa. 59 anyos, siya po'y nabiyuda noong pong 2019. Noong nabubuhay pa ang kanyang mister, siya po ang benepisyaryo nito bilang PhilHealth member. At magmula nang siya'y mabiyuda, si Nanay Elsa na ay naging direct contributor po sa PhilHealth. Dito lamang Setyembre, napag-alaman po na kailangan dumaan sa maselang triple heart bypass si Nanay Elsa. So ayan nga po mga kabayan. So kung pakikinggan nyo yung story na binibigay dito ni Kuya Ted Filon, nakakalungkot po kasi lalo na yung may mga edad na sa atin. So parang sa ngayon pa lang, parang ayaw mo nang tumanda. Kung maaari lang pigilin yung birthday para hindi na tumanda pa kasi parang parang ang hirap-hirap ng tumanda ngayon sa Pilipinas at mga benepisyo na dapat sa matatanda ay parang alam mo yun, parang hindi na siya kumbaga hindi na siya natutugunan Parang alam mo yun, parang utang na loob mo pa, na, uy, tulungan mo naman kami, government, kasi nag-contribute naman kami dyan sa PhilHealth or sa ating health system, na dapat tumulong sa atin. Kasi ang alam ko, kaya tinatag yung mga ganyang klaseng department or ahensya ng gobyerno para sa pagtanda natin, kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay naguhulog, sa pagtanda mo, merong mag-aasikaso sa'yo. Hindi ka mamumroblema sa bayarin sa ospital pag ikay nagkasakit. Kasi lahat naman tayo dyan papunta Maliban na lang doon sa mga mayaman at doon sa mga nasa gobyerno na napagbibintang ang kumakamkam ng pera ng taong bayan. Masakit man pong sabihin, pero kung may karapatang magkasakit sila yun kasi nasa kanila yung pera natin. Di ba po? So pagpatuloy natin. Kung hindi ay lubos na nanganganib ang kanyang buhay. Sa ginawang konsultasyon ni Nanay Elsa sa kanyang doktor sa Philippine Heart Center, sinabihan siyang kailangan niyang maghanda ng halos 800,000 piso kung sakaling ang siya ay magpapa-opera. Halos sapat lang po ang kinikita ni Nanay Elsa para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya't napakalaking problema para sa kanya kung saan kukunin ang perang panggasto sa pagpapa-opera sa kanyang puso. Sa tulong nga po ng mga nagmamalasakit ng mga kaibigan at ng kanyang doktor na dalubhasa, nagawa ng paraan ang pambayad sa Philippine Heart Center sa pamamagitan po ng guarantee letters mula sa iba't ibang mga politiko. Ayun po. Guarantee letter na galing sa mga politiko.
So ngayon po, ang mangyayari, at nangyayari na naman to noon pa. Pag ikay nagkasakit at kailangan mong matulungan, ano? So kailangan mong lumapit sa mga politiko. Baliktad po eh. Para po sa akin, opinion ko po. Baliktad eh. Di ba dapat politiko na yung lumalapit sa inyo? Na, oy, kailangan mo ba ng tulong? Or nanay, tatay, nandito po kami para tumulong sa inyo. Hindi po yung tayo yung lalapit sa kanila. Bakit? Sa akin pong personal na opinion, ano? Dahil sila po ay mga public servant. Sila po dapat ang nag-aalaga sa atin eh. Hindi po tayo yung dapat ang pumupunta sa kanila. Di ba? Nasa mga opisina nila. Buti kung mayroon silang oras sa atin. Di ba po? Sila po dapat ang maglaan ng oras nila para sa atin. Kasi tayo yung naglukluk sa kanila dun eh. Ngayon po, baliktad eh. Pag kailangan mo ng tulong, imbis na dapat sila yung tumitingin sa atin, sa mga tao, ano? Kasi sila yung nandyan eh, sa pwesto eh. Tayo pa ngayon yung kailangan pumunta. Biruin mo, hindi mo pa alam kung matutulungan ka. Di ba po? Tuloy natin. Matiwasay pong nairaos ang operasyon at ngayon po'y nagpapagaling na si Nanay Elsa. Ang kanyang total bill sa Philippine Heart Center ay higit 700,000 pesos. Sa laki ng halagang ito, ang tanging benepisyong nakuha lamang ni Nanay Elsa sa PhilHealth ay 27,300 pesos. Napakasakit. Napakasakit. Napakasakit magkasakit, mga kabayan. 709,000. Okay, 709,341 ang kanyang bill. Ang nabigay lang ng PhilHealth, 27,300. Pero, doon sa napanood kong balita, or hearing sa Senado, gumastos ang PhilHealth sa kanilang parang party or anniversary party. Basta party, gumastos sila ng 128 or 138. Basta mga nasa ganong range. Million 128 or 138 million pesos para sa party nila. Pero ang taong ito, na nagkasakit na may bill na 709,000, 27,000 lang ang natulong ng PhilHealth. So bakit po kaya ganun So hindi na siguro po masama na bayaran lahat kasi kaya naman ng PhilHealth na gawin. Kasi po diyan po lumalabas yung pagkaroon ng comparison. Pag ikaw nagtatrabaho sa ibang bansa at na-experience ko naman po magtrabaho sa ibang bansa at nagkaroon din po ako ng pagkaka-ospital, pagkakasakit, halos wala ka nang binabayaran eh. Kung meron man, meron ka mang babayaran, ito po, based on my experience, may binayaran ako, parang lumalabas ang binayaran ko na lang sa pera nila, wala pa sa piso. Kasi parang may butal eh. So ako pa yung nahiya. Parang nahiya pa ako meron pa palang babayaran ganito kaliit. Kasi covered ng insurance. Which is, yun naman ang PhilHealth. Ang PhilHealth po is health insurance natin nating mga manggagawang Pilipino. Simulat sa pool na nagkaroon ng PhilHealth, mandatory na bawasan ka kung ikaw'y trabahador. Buwan-buwan yan. At nung last time na nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas, parang tumaas pa yung contribution. Wala kang say. Hindi ka naman pwedeng humindi. Dahil batas, Pero, pagdating na ng pangangailangan mo, bakit ganon? Bakit naman ganon? Na sa laki ng kailangan mong bayaran, kakapiranggot lang yung may tutulong ng PhilHealth. Sa akin po, again, this is my opinion, napabayaan kasi yan eh. Umpisa pa lang na nagkaroon ng PhilHealth,
or ng kahit na anong bill, batas tungkol sa kalusugan ng mga Pilipino na kailangan mag-ambag ng mga manggagawang Pilipino, napabayaan hindi na natutukan na, oy, kailangan maibigay lahat ng kailangang pang-medikal ng mga manggagawang Pilipino. Kasi nagko-contribute yan Kasi bakit kayang gawin sa ibang bansa? Bakit kayang gawin ng mga insurance company sa ibang bansa? Bakit hindi kayang gawin sa Pilipinas? Ito po yung opinion ko lang, Number one, kasi ang nasa isip ng mga nasa nanunungkulan dyan, or humahawak sa kanila, or mga nakakataas sa kanila, ikuhanin yung pera natin. Masakit maisipin, Pero kung isipin nyo, ganun ang mangyayari. Bakit hindi na itutulong? Kasi merong nag-i-interest ng pera. Sinasabi nila ang PhilHealth ay merong 600 or 400 billion na excess funds. Bakit may ganun? 'Di ba? Maririnig natin dito mamaya na merong magsasalitang taga PhilHealth kasi pinoproject nila yung parang future expenses ng PhilHealth. Okay, nandun na tayo. Pero dapat, bago nyo i-project yung mga health expenses in the future, i-cover muna within this year. Kunyari, 2023 budget to 2024 budget, i-cover muna lahat ng kailangan bayaran. Then saka ka mag-project. Kasi sinasubsidize naman ng government Di ba nga, nangyari ngayon, tinanggalan na ng subsidy. Ayaw na ng government mag-subsidize kasi may ekstrang pera na nasa ilang daang bilyon. Di ba po? Tuloy natin. Mahigit 700,000 piso ang bayarin sa ospital, 27 mil lang ang naiambag ng PhilHealth. Isa lamang po si Nanay Elsa sa napakaraming Pilipinong may sakit at naghihintay na magamot sa iba't ibang ospital sa Pilipinas. Mapalad pa ngang may tuturing si Nanay Elsa sapagkat nagawa ng paraan ang mga kailangan niyang guarantee letters. Pero paano na ang iba na araw-araw ay naglalakad at kinakailangan pong gumising ng pagkaaga, bumiyahe ng pagkalayo at magmakaawa para lang makakuha ng mga guarantee letter na ito mula sa iba't ibang mga politiko. Ikinamamatay na nga po ng iba ang paghihintay sa pambayad sa ospital. Yung pa po ang isang katotohanan sa sinabi ni Kuya Ted Filon dito. Ikinamamatay na nung iba. Totoo po yun. Na imbis na makabayad sa ospital, sa mga utang, dahil sa, hirap ng buhay, at dapat binibigay na ng tulong ng PhilHealth, hindi na nangyayari. So talagang inaabot na sila ng pagkamatay, kakaantay ng tulong ng gobyerno. At yun po nakakalungkot at totoong nangyayari sa ating lipunan, mga kabayan. Tuloy natin. Ang Universal Healthcare Act at ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang dapat nga sana'y maging sandalan ng mga Pilipino sa panahon ng kanilang pagkakasakit. Datapwat ang PhilHealth ay bigo sa pagtupad sa mandatong ito. Ito lamang nagdaampong December 11, ni ratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang 2025 National Budget. Nakapaloob sa probisyon ng pambansang budget sa susunod na taon na wala nang ilalaan na pera ang national government para sa PhilHealth. Bagay na lubhang ikinagulat nating lahat. Maging ng ilang senador na naman. Ang perang ito ay subsidiya po ng pamahalaan para sa indirect contributors ng PhilHealth o mga Pilipinong walang kakayahan na magbayad ng buwan ng premium contribution. Nilalayon po ng Universal Healthcare Act o Republic Act 11223
na ang lahat ng mga Pilipino ay mapagkalooban ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. So ayun nga po, ano? Meron pong batas. Meron pong batas na Republic Act number 11223, Universal Healthcare Act. Excuse me. Na naglalayong lahat ng Pilipino, ano po, na magkaroon ng access, okay, sa quality healthcare. So ginawa ng batas, ang problema mukhang hindi nasusunod yung batas na yon. Kasi, paano ko po nasabi na hindi nasusunod? Kasi kung nasusunod man, hindi lahat dapat nang bayarin natin. Pang medical, kung hindi man napakalaki ng bawas, dapat, mas lalong dapat na wala kang babayaran. Kasi, yan yung nasa batas. Ano po? Hindi ko lang alam, at hindi naman ako nagmamarunong, kung anong batayan or anong rules ang sinusunod ng PhilHealth at bakit napakaliit lang ng ambag nila in case na nagkaroon ka ng bayarin sa ospital. Napakaliit lang ng kanilang kayang sagutin. Meron naman silang pondo. Marami naman silang pondo. Hindi po ako nagsabi nun, nasa report nila yon, nasa mga balita yon, na meron silang mga pera. Na dapat, sa palagay ko, ay inuuna nila ang mga bayarin natin, no, mga Pilipino sa ospital. Di ba po? Tuloy natin. At para matupad ang bithiing ito, itinatakda po sa naturang batas na ang koleksyon sa buwis sa ilalim ng RA 10351 o Sin Tax Reform Law ay dapat na inilalaan bilang pondo para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Ang pangunahing pong ahensya na dapat ay nagpapatupad ng batas na ito ay ang Kagawaran ng Kalusugan at ang Philippine Health Insurance Corporation. Katunayan, maging ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay inaatasan din na magbigay ng karampatang ambag mula sa kanilang kita patungo sa PhilHealth. Sa datos nga po ng PhilHealth, 26,152,661 ang bilang ng mga indirect contributors. Sa 500 pisong monthly premium contribution, 13.08 billion pesos ang halaga nito sa kada buwan o 156.9 billion pesos sa loob ng isang taon. Pero ano nga ba ang nangyari? At bakit biglang zero subsidy na ang PhilHealth? Aming nakapanayam si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Senator, ano ho nangyari? Kasi originally po naman sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for PhilHealth. And all of a sudden, nag-meeting po ang BICAM and nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun, ang magandang tanong. Kasi bakit nangyari yan? Kahit dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na sang-ayon sa formula na nandun sa Sin Tax Law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabaya ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, ziniro. Sino po itong sila, Senator? Well, yung mga nag-working group, yung mga technical working group, baliwala naman yung naging panel to panel eh. Kasi nagkaroon ng proposal, yan sa technical working group, ganun din. Hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng nakalantad na yung pala ang balak nilang gawin.
Ang tinig ni Senador Coco Pimentel. Ito po naman ang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe nang siya ay matanong ni Ginoong Pimentel sa plenaryo ng Senado. There's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami ngang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Ito na Ayan na nga po, no? So, narinig natin si Senator Pimentel, and then narinig natin si Senator Poe, Grace Poe, na sa kanilang mga opinion, kung anong nangyari dito sa PhilHealth budget or sa pera ng PhilHealth. Pero ang sarili ko pong opinion dito, matagal nang ginagawa ng PhilHealth na ganyan, na tumulong ng napakababa para sa mga bayarin natin sa ospital. Doon sa mga kabayan natin na nagkaroon ng mga pangyayari na ospital kayo, alam niyo yan na napakaliit lang talaga ng naibibigay ng PhilHealth, na kung saan hindi naman natin alam kung bakit ganun. Totoo lang po Doon lang tayo sa totoo. Hindi natin alam bakit ang liit ng kaltas or ng tulong ng PhilHealth pag ikaw ay may bill sa ospital. Ang alam lang natin, nagbabayad tayo, galing sa sahod natin, kinakaltas, and then pag nagkasakit, kailangan ng ospital, pakita natin yung ating PhilHealth ID, or minsan, ngayon nga, parang hindi na yun, na-check na nila kung may PhilHealth ka ba, parang ganun, Pero ang liit. Tapos ngayon lang natutukan na kung saan, kasi sa tingin ko po, itong 600 or 400 billion na pera ng PhilHealth, hindi lang naman yan sa isang taon nila naipon Taon na yan para magkaroon ka ng ganong kalaking pera. Ang masakit, yung nangyari last year or this year ba yon, yung sinaoli ng PhilHealth yung 80 billion, 89 billion sa treasury or sa finance ng government kasi may sobra daw. So yun nga yung sinasabi dito Ito yung parang pinag-uusapan dito Bakit may sobra? Kasi kung itutulong mo talaga, bakit may sobra? Biro mo, billion ang pera ng PhilHealth. Minsan, may mga nagkakasakit naman na ospital. Ang mga bill niyan, hindi naman aabot ng 100,000. Diba? Dito nga sa example na kwento ni Kuya Ted Pailon, 700 plus thousand, Yung iba, mas mababa nga Bakit hindi natin kayang i-zero? Kaya po ako nagsasalita ngayon tungkol sa issue na to. Kasi nga po, sabi ko sa inyo, sa ibang bansa, lalo na pag maganda yung company mo, legit yung company mo, pag maganda yung health insurance mo, covered yan lahat. Yung iba nga, meron pa, hindi lang yung covered yung hospital bill mo. Covered din yung araw na hindi ka pumasok dahil nasa hospital ka. Meaning, may sahod ka or binabayaran ka kasi na-hospital ka. Di ba po dapat ganun Dapat ganun ang gawin nila sa Pilipinas kasi na-hospital ka So, ibig sabihin, hindi ka napasok sa trabaho. So, dapat, i-cover din nila yon yung yung arawang sahod mo. Para pagdating ng sahod time, kinsenas katapusan man yan or once a month, hindi ka na babawasan ng sahod. Hindi ka mangangamba, ay na-hospital ako, so ngayong buwan or baka next month, wala akong sahod, so paano ang pamilya ko? Diba? Dapat covered nila yon. Kasi may mga insurance dito sa ibang bansa na ganon. Hindi lang
yung hospital bill mo ang covered, kundi pati yung araw na hindi ka nakapasok, babayaran ka nila. Kasi alam nila, nagkasakit ka, so hindi ka nakapagtrabaho, di ba? Tuloy natin. Naman ang pangangatwiran ni Senate President Francis Escudero sa hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth. Walang batas na perpekto, hindi perpekto ang batas na ito na inaprubahan lamang natin. May mga nalagay, may hindi nalagay, may natuwa, may hindi natuwa, may nagalit, may napangiti. Subalit maging ganun pa man, ang trabaho ng Kongreso ay pumili sa pagitan ng mga bagay na pwedeng pondohan kung alin dito ang uunahin. Ang tinig ni Senador Francis Escudero na nagsasabing trabaho ng Kongreso, trabaho nila Escudero na pumili kung alin ang uunahin. At hindi nga daw dapat unahin ang subsidiya sa PhilHealth. Sa gitna po ng alingas-ngas bunga ng desisyon ng tinaguriang Small Committee sa BICAM ng pambansang budget, wala pa rin pong opisyal na pahayag ang mismong chairman ng House Committee on Appropriations, Zaldico, at maging si House Speaker Martin Romualdez. Pero kung si dating Finance Department Undersecretary at Economics Professor Cielo Magno ang tatanungin, hindi lang ito nakakalungkot na mga pangyayari. Hindi na nga po ito nakakalungkot. Ito po ay nakakagalit. Kasi malinaw na violation po ito ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating Universal Health Insurance. Alam niyo po, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at mag-alat ng budget para subsidy, no? Nung mga premium na mga kababayan nating mahihirap, senior citizens, PWD, para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth yan. Ngayon, kung hindi mag-aalat ng subsidy ang gobyerno, anong ibig sabihin po niyan? Ang mananagot ng gastusin ng PhilHealth para sa mga kababayan nating mga mahihirap ay mismong yung mga manggagawang Pilipino na nagbabayad ng PhilHealth. Binigyan din po ng kaliwanagan ni Professor Magno ang tungkol sa sinasabi ng ilang senador na ang PhilHealth ay merong 600 billion pesos na reserve fund. Ma'am, ano ho ba ang ibig sabihin nitong reserve fund ng PhilHealth? Alam niyo po kasi kailangan ang isang insurance company, halimbawa po itong PhilHealth ay isang government company na insurance ang trabaho. Kailangan po ay na-forecast nila, naaalam nila or napipredict nila kung magkano yung mga gastusin na maaari nilang kaharapin. So kailangan po may sapat na reserve fund para kayang bayaran ng PhilHealth yung mga haharapin niyang gastusin. So, dyan po pumapasok yung tinatawag nating future liabilities ng PhilHealth. Kaya merong insurance liabilities na tinatawag. Ngayon, titingnan mo, dapat yung reserve fund mo, tumutugma yan sa haharapin mong liability sa future. So, hindi nga, may pera nga po ang PhilHealth, pero ang tanong ay sapat ba ang perang to para sa mga kinakaharap na gastusin ng PhilHealth? Na ayon po sa financial statement ng PhilHealth na yung kasalukuyang reserve fund ng PhilHealth, kahit isama pa lahat ng asset niya, ay hindi sapat para tugunan yung future liabilities niya. Kaya dyan po maling-mali yung mga senador natin sa sinasabi nila na may reserve fund, ay pwede na yan para tustusan yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth. Ay hindi po tama yan. Dahil kailangan nga po may sapat na pondo para harapin yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth. Hindi po tumutugma. Ayun naman pala. Sabi po ng professor, no, ni Professor Ganda. Maganda siya eh. Panoorin niyo po ito, no, sa interview ni Ted Filon. So sabi ni Professor Ganda, meron ngang savings ang PhilHealth. Pero ang savings na yon, kumbaga, ang pagkakaintindi ko baka po mali ako. Ano po? So sabihin natin merong 600 billion ang PhilHealth. Pero may sa 600 billion na yon na savings, meron pa siyang mga hindi nababayaran na kailangan bayaran ng PhilHealth na medyo pantay na or mas above pa sa 600 billion na kailangan niyang bayaran. So, sa madaling salita, wala talagang pera ang PhilHealth. It's either sakto lang or kulang pa ang pera ng PhilHealth. Okay? Ngayon,
dahil tinanggalan na ng subsidiya ng gobyerno ang PhilHealth, so nanganganib tayong mga mamamayang Pilipino na pag tayo nagkasakit. Kasi mababa na nga ang binibigay ng PhilHealth na tulong, no, sa ating mga bayarin, nawalan pa sila ng pondo. So wag naman sana mangyari na wala na talaga. Wala na talagang tulong. Kasi masakit po. Masakit yun, no, na kunyari ikaw nagtatrabaho ka, naguhulog ka ng PhilHealth monthly, mandatory, kaltas yan sa sahod mo. May nagkasakit sa yung pamilya, wag naman sana, no? Tapos makikita mo pagdating sa PhilHealth na tulong, wala kang nakuha. So, isipin mo syempre, sana punta yung hinulog mo. Di ba po? So, ganun po yung mga maaring mangyari. Ano? So, tuloy natin, panonood natin. Opo, nangangahulugan ma'am na iba po ang kahulugan ng reserve fund at kung meron mang surplus fund, ma'am. Yes, magkaiba po yun. Wala pong surplus fund ang PhilHealth. Dahil ang surplus fund ay ibig sabihin, pag tiningnan mo yung current assets ng PhilHealth, dapat ay kaya niyang tugmaan ang mga liabilities na to at sobra-sobra pa. At hindi po yun ang nakikita natin. Kasama na ang reserve fund na mayroon ng PhilHealth, hindi po to sapat para tugunan yung mga liabilities o pagkakautang ng PhilHealth, pati na rin yung mga haharapin pa niyang bayarin. Kaya po, tama naman po, may papasok pang pera dahil ang mga manggagawa patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero ang nakakalungkot po dyan, hindi magagawa ng PhilHealth yung mandato niya dahil ano po ba ang goal natin sa PhilHealth? Hindi ba pababain yung ating counterpart out-of-pocket contribution, yung out-of-pocket expenses natin? Sa kasalukuyan po, on average, halos kalahati, 50%, ang out-of-pocket expenses natin sa pagkakasakit. Yan po ay isa sa pinakamataas dito sa Southeast Asia. Ibig sabihin, hindi nagagampanan ng PhilHealth ang trabaho niya na ibsan yung burden ng pagkakasakit sa Pilipinas. Ngayong hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth, mas lalong hindi niya magagawa yung trabahong yan dahil katulad ng sinasabi po natin, walang sapat na pondo ang PhilHealth para bayaran yung kasalukuyang pagkakautang niya at saka yung mga haharapin niyang gastusin. Bagamat sa amin po naging panayam kay Dr. Israel Parcas, ang tagapagsalita po ng PhilHealth, nilinaw niyang ang sinasabi ng ito na reserve fund ay hindi 600 billion pesos kundi 431 billion pesos. Ngunit inamin din po ni Dr. Parcas na ang insurance contract liabilities po ng PhilHealth ay halos triple na sa sinasabing reserve fund ng ahensyang ito. Narito ang bahagi po ng aming naging panayam. So ayun po, cut ko lang, bigla ko naisip. Kung meron pa palang mga liabilities or pananagutan, ang PhilHealth, bakit nung last year ba yun? Bakit sila nagsaoli ng 80 billion pesos sa finance ng gobyerno? Iba po, kung naalala nyo, may report or mayroong hearing na pinatawag si, hindi ko alam kung governor siya or a congressman, si Ralph Recto. Di ba pinatawag? Sabi niya, kaya yung sinauli kasi hiningi ng Malacanang at yun yung rules na fina-follow nila sa PhilHealth. So, yun lang yung naisip ko, meron ka palang liability, so meron kang pananagutan pa. Bakit binigay sa finance? Bakit ibinalik? At bakit ang government natin, at ang sabi niya is yung utos o yung request, sabi ni Ralph Recto, igaling sa Malacanang. So, ibig sabihin, kung galing sa Malacanang, hindi ko na naman kailangan sabihin, alam ito ng presidente. Alam ito ng cabinet members. Meron ka pa palang liabilities. Di ba po? Meron kang, parang ang hirap meron kang pananagutan na kailangan bayaran under your department.
Pero nung nag-report ka na, may sobra kami dito. Sasabihin sa'yo ng mas nakakataas sa'yo, balik mo yan dito sa finance. Parang gulo. Di ba po? Pakinggan natin itong sasabihin ng taga PhilHealth, ha? Kasi po ang binabanggit, di ba, ng mga mambabatas po na nagdesisyon nga dito po sa pag-zero ho subsidy ay dahil daw po malaki ang reserve fund ng PhilHealth. Inyo na ho ba na-confirma, Doktor? Ilan po ulit? 431 billion? Go ahead. 131 billion po yung ating investment and reserve fund. Surplus fund and reserve fund. Are you sure the word is surplus? Yun po yung ginagamit ngayon ng mga tao na nagsasabi na meron po tayong surplus or excess fund. Kasi when you say surplus, as in excess, pero ang pinakahuling COA report, no, dito po sa PhilHealth, nagsasabi ang inyong insurance contract liabilities ito pong 2023 ay 882.783 billion na po for 2023. Yes. And then by end ng 2023, 1.15 trillion, right? Trillion, yes. So inaamin po ninyo na ang inyong insurance contract liabilities ay aabot sa 1.15 trillion pesos 2023 pa lang. Opo, I'm not so sure with the figures, but yan naman po ay nasa financial statements po ng PhilHealth. Yes, opo. Di ba po? Parang ang weird. So merong pananagutan or kailangan ba nga bayaran pa ang PhilHealth sa siguro mga ospital ito, no? At kung ano pa man ang pananagutan nila na kailangan nilang bayaran. So by the end of 2023, 1.1 trillion na ang kanilang pagkakautang. So sabihin natin kahit meron pa silang 600 billion or 400 billion, whatever, kulang pa rin ang pera nila. Pero doon nga po ako nagtataka. Alam ng mga taga PhilHealth na gano'n ang mangyayari. Bakit sila nagsasauli pa ng excess or pera? Sinasauli nila, binabalik nila sa finance ng government. Di ba po? Ano ba yun? Di ba? Alam mo na may utang ka. Nung nagkapera ka, na alam mo namang may utang ka, ay, nagkapera ako. Pamimigay ko na lang to. Bigay ko to sa mga kamag-anak ko, ganito, ganyan. Huwag ka na, bahala na yung utang namin. Di ba po ang gulo? Panorin natin. ICL po or yung insurance liabilities po. Okay, sige. So, kung meron kang liabilities na higit doon sa binabanggit niyong umano ay surplus, di ba lumalabas dyan short ka sa pera? Short pa. Yes po, tama po. Tama po kayo doon. Actually, kung titingnan po natin yung buong figures, and kung isasama po natin yung ICL na tinatawag, yung pong nabanggit nyo na billion or later on ay magiging trillion na, ay ganun po yung atin magiging feature sa actuarial projections po. Kung mismong ang tagapagsalita ng PhilHealth ay umaamin na sila ay kakapusin na sa pondo. Ayan po. Kung ako kay Kuya Ted Pilon dito, tinanong ko yun eh. Yung nagsasalita na taga PhilHealth eh. Sir, kung ganun po pala, nakapos na kayo sa pera, paano nyo nagawa or paano nyo naisip na ibalik pa ang pera? Kasi nagbalik kayo ng pera sa finance ng gobyerno ng 80 billion. Ako kay Kuya Ted, yun ang tatanong ko talaga eh. Diba sir, tatanong ko, naalala niyo yung ganito, ganyan, na nagsauli kayo ng pera dahil inutos ng Malacanang na isauli sa finance yung sobrang pera. Hindi naman pala sobra ang pera nyo. Kasi sinasabi nyo yung kulang. Di ba? Weird. Tuloy natin. Bakit hindi ito mapagtanto ng marami sa ating mga mambabatas? At maging ang Pangulong Marcos Jr. mismo nito lamang Lunes ay nagbigay ng katwiran kung bakit hindi na dapat pambigyan ng subsidiya ang PhilHealth.
PhilHealth has a 500 billion reserve, and the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditures in the 260 billion is 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Kung hindi po ibibigay sa PhilHealth Ayun naman po, no, si Pangulong BBM. Nagsalita na naman siya. Again po, lagi kong sinasabi sa mga video ko. Binoto ko po si PBBM. Sa pagka-presidente, and of course, Inday Sara, sa pagka-vice president. Pero, again, this is my opinion. Siguro sa mga ganitong mga interview, maganda siguro na alamin mo ng maigi ni PBBM yung mga detalye bago siya magsalita. Kasi ang lumalabas, nagko-contradict Parang mayroong hindi tama sa sinasabi ng presidente natin at sinasabi ng PhilHealth. Okay? Ngayon, ito lang naman ang suggestion ko, bago sana siya magsalita is alamin niya muna yung buong pangyayari. Kasi syempre magre-reflect sa kanya yon bilang presidente. Kung sakali mang tama ang sinasabi ng PhilHealth, okay, or kahit sabihin natin tama ang sinasabi natin presidente, ang maapektuhan pa rin parehas mamamayan Di ba po? Kasi kung tama si President Bongbong Marcos na may excess fund or may excess na pera ang PhilHealth at siya ang nagsabi na wag na nating i-subsidize o wag nating bigyan ng tulong ang PhilHealth kasi meron silang pera. Ang sinasabi ng PhilHealth, wala kaming pera. Okay, kumbaga meron pa nga kaming mga pananagutan na lagpas-pas ako ano mang pera meron kami ngayon. Ang nasa gitna po noon, tayong mga mamamayang Pilipino. Tayo ang magdurusa noon. Okay po, pag na-ospital tayo, walang pera ang PhilHealth dahil sinasabi nila wala silang pera, wala silang may tutulong sa atin. Sa mga bill natin, sa ating sa pagkaka-ospital natin. Ngayon dahil sinasabi ng Pangulo, may pera kayo, hindi magbibigay ang government ng tulong sa inyo, PhilHealth. Apektado pa rin tayo mga Pilipino. Dahil hindi tinulungan ng PhilHealth, ang PhilHealth di tutulong sa mga mamamayan. Di ba po? So, ang suma total, tayong mga manggagawa, tayong mga ordinaryong Pilipino, ang kawawa na naman. Dinadaan ko lang po sa tawa pero hindi siya nakakatuwa. Pero, yun nga po siguro ang gagawin na lang natin, lagaan yung ating katawan. At siguraduhin natin na sa abot ng ating makakaya na huwag tayong magkasakit. Maliban na lang siguro talaga, hindi ko naman pinagdadasal po sa ating lahat na maaksidente tayo, may mangyari sa mga mahal natin sa buhay, na kailangan magpa-ospital kasi nakakaawa yung natin, sitwasyon natin. Sa mga panahong pong ito, nakakaawa po. Again, sinasabi ko po, kagaya sabi ko kanina, kung ano man ang katiwalian na nangyayari sa PhilHealth, nangyari na po yan noon pa. Napabayaan hanggang sa ngayon, sa tingin ko po dahil ngayon lumalabas kasi sumobra na talaga ang pagkagahaman ng ilang opisyal, mapa-PhilHealth man yan, mapa-congressman man yan, mapa-senador man yan. Hindi lahat pero merong sumobra ang gahaman dyan. Kaya masyadong nakita kasi garapal na ang pagkamkam ng pera. Yun lang naman po yun Di ba po?
So, panoorin natin. Tuloy natin. Para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law, ang koleksyon sa sin tax. Saan dadalhin ng gobyerno ang pera? Klarong-klaro ang batas. Ang koleksyon sa buwis mula sa sigarilyo at vape, alak at matatamis na mga inumin ay dapat mapunta sa PhilHealth. Pero sa ibang gastusin mo gagamitin? Hindi po ba't klaro din na illegal yun? Nagpapaulan ng mga bagong pangako ang PhilHealth, maging ang Pangulo ng mga karagdagang benepisyo. Subalit, paano ito magkakatotoo kung ngayon pa lang ay hindi na makapagbigay ng tamang serbisyo ang PhilHealth? So, ayun na nga po. So, merong tax na kinukuha, yung sinasabi nilang sin tax, or makasalanang buwis. So, buwis po yan ng mga sigarilyo, alak, at sinama nga po yung mga carbonated drinks, soft drinks, kasi nakaka-diabetes. So, makasalanang buwis. May batas na kailangan ang mga buwis na nanggaling sa mga produktong ito mapupunta sa PhilHealth. Batas po yun, batas. Ngayon, na tinanggalan mo ng subsidiya or ayaw ng tulungan ng gobyerno ang PhilHealth, so ang tanong, saan mapupunta yung mga tax na yun? Sabi nila, gagamitin, ibigay natin sa mga mas kabuluhang departamento ng gobyerno para mas makatulong sa tao. Maganda pakinggan, marahil maganda ang intensyon, pero bawal po sa batas. Wala po kasi yun sa batas. Ayon po kay Kuya Ted Filon. Di ba po? So anong ibig sabihin? Nagiging na yung mga mambabatas natin, mga congressman, mga senador man yan, or kung sino man dyan ang nasa gobyerno. So kumbaga may kasabihan sa sa English Hindi ko lang maisip na yun, you make your rules as you go, di ba? Or you make your law as you go. Kumbaga gumagawa ka ng sarili mong batas. Di ba? Meron namang batas na kailangan sundin. So again mga kabayan, nakakalungkot kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman niya mapapansin kung hindi yung iilang mga congressman natin, senador, at yung mga nasa matataas na pwesto ng gobyerno ay naging sobrang garapal sa pagkuha ng pera. Kasi may mga ahensya na mas tinaasan nila yung budget na hindi naman kailangan.